Nung huling kita ko sa nanay ko sa Japan, sabi ko sa kanya, "Ma, sali kami sa Audax 1-3 ni Joel." Sabi niya, "Mga wala talaga kayong magawa, ano? Bakit? Ano ba dapat niyong patunayan? Ha? 1-3? Napakalayo niyan. Kakayanin niyo ba yan? Paano si Joel? May high blood pa yun. Manahimik kayo." Kaya yun na nga ang ginawa ko. Nanahimik ako. Pero sa isip ko, alam ko ang sagot. Ang totoo niyan, gusto kong maramdaman kung paano maging Super Saiyan. Gusto kong malaman kung meron pa akong ilalakas. Kung kaya ko bang ubusin ang lakas ko para tapusin ang imposibleng laban. Siyempre, hindi ko sinabi yan. Baka sampalin lang ako ng nanay ko. Sa unang araw, magkakaalaman ka agad kung sino ang matibay. 241 kilometers na may elevation na 4,500 meters. Unang ahon, nasa 42 kilometers na agad. Maraming 10% gradient dito. Sa dami ng matatarik na siko, lahat ng santo tatawagin mo dito. Kapag nakarating ka sa Besang Pass, meron pang susunod. 25 kilometers na ahon naman. Sa parting ito, gusto mo na lang ibenta ang kaluluwa mo matapos lang ang araw na to. Sa huling 8 kilometers, patayan na, papuntang Sagada Hotel. Yung akala mong makakatulog ka na sa wakas, akala mo lang yon. Sasadistahin ka muna dito. Ma-pride ka at ayaw mong magtulak. Dito magkakaalaman na. Sa pangalawang araw, babalikan mo ang Besang Pass. May mahabang ahon. Ganun din kabrutal. 380 kilometers ang kailangan mong tapusin. Dadaanan mo ang Bigan tapos diretso na sa Pagudpud. Tuwing matatapos mo ang araw, may malupit na ahon dito. Kahit sinong matikas, iiyak. Pangatlong araw, 370 kilometers ang kailangan mong tapusin. Sabi nila, tapos na ang mga bangungot. Pagtapos ng Pagudpud, didiretso ka sa Cagayan. Kapag inabot ka ng gabi dito, lalabas ang mga tunay na kalaban, ang mga askal ng Cagayan. Hindi ka nila patatahimikin hanggat sumuko ka. Sa dilim, wala kang kakampi. Sa dilim, sila ang batas. Pang-apat na araw, kung buhay ka pa, galing sa Pansian Beach sa Pagudpud, babalik ka na sa Vigan. Kung nararamdaman mo pa ang mga hita mo, sabi nila para sa mga Class S na halimaw, kaya nang idiretso sa finish line sa La Union. Dito iikot sa apat na ito ang istoryang ito para tapusin ang Audax La Union. Ako ito. Minsan iniisip ko kung ako nga ba talaga ang matrona ng Audax. Handang gawin ang lahat, makatapos lang ng 1,300 kilometers. Handang gumastos para sa kapritsyo. Ito ang tatlo kong bandido. Nagdesisyong sasamahan ako sa pinakamalayong ride ng buhay namin. Lahat yata ng loop sa Rizal, ginawa na namin para lang makondisyon ang katawan. Nanumpang isasakripisyo ang lahat, makatapos lang. "7:17. So nagmamadali na akong mag-setup. Kailangan matulog ng alas 8. Ang dami pang nangyayari. Kung ano-ano. So setup ng bike. So Lord, kayo na pong bahala sa amin at sa mga kasama kong
malulupit na bandito. Laya, ewan ko kung narinig nyo pero ang ingay dun sa kwarto. Nayari ako dito sa hotel na pinag-check-in ako. Merong nagbe-video ako kanina pa. Okay lang yung kanina music. Pero ngayon kumakanta na tapos talagang ayan o. Hanap ako ng bagong hotel. Wala. Naghahanap ako ng hotel. It's 11. So, kahit siguro magandang 2 hour. Basta hanap ako ng hotel. Wala, sira talaga yung tulog. Hanap tayo. So, wala eh. Wala akong magagawa. Kaysa mag-init ulo ko, kailangan gawa ng paraan to. Otherwise, mas lalo akong ma-stress. Tapos, mas lalo pangit yung start ng Odax na to. So, wala eh. Ito yung binigay sa akin sitwasyon. Hindi naman ako pwede mabwisit. Kailangan lang natin labanan. Laban lang. Laban! Punta na yung kapatid ko, si Kuya Edsel. Yung sasakyan na dito. Tapos, doon kami. Sana makatulog ako. Salamat, Papa. Hindi talaga si Benji. Hindi talaga si Transporter. Ay, oo. Mga gimikan to eh. Kaya nga. Yung online ko lang kasi to, binook. MacArthur Highway. Pinaayos mo na, Papa, yung Oo, yung tutulugan mo para ma-relax ka. Ibang klase talaga. Ano ko na doon, lang gising pa ako. Salamat. Dito ako matutulog. Dito pala mas tahimik. Kung saan pa yung mas mura sa motel, doon pa yung tahimik. Napakamahal ng hotel ko. 4,000. Ito 600. Tahimik. Sa simula pa lang, may alinlangan na ako. Sa starting line, baon ko ang 1 oras na tulog. Naisip ko, kakayanin ko ba ang ilang araw na padyakan? Nasa simula pa lang, dehado na. Pilit kong ilalabanan ang lahat ng negatibong bagay sa isip ko. Pero ang hirap. May isang bagay agad akong na-realize. Sa Odax, hindi sa starting line nagsisimula ang laban. Ang pinaka-importanting laban, nangyayari bago ka pa man tumungtong sa starting line. Watch out for samples. Dogs, nagkaroon protection. Salamat, Bella. Ingat kayo. Stay safe, ha? Stay safe. Safety first! Safety first! Hoy! Mga bandido!
So, kanina pa ako pumipidal mga isang oras na. Wala sila Joel. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sana mas okay kung kasabay ko sila eh. Medyo nahuli ko sa peloton. Kitang kita ako, naiiwan ako eh. Pero tuloy lang ako. Hindi ko isusuko to. Hindi ko isusuko to. Asa sa likod sila? Ayun na pa kayo sa likod? Hindi. Nag-group na kami sa grupo na yun, oh. Punta kami namin, hayop. Ha? Ayaw kumana ng pila. Hindi na makapagpabilis. Mamaya tulungan kita. Wala nga ilaw. Pares lang yan? Oo. So, laki ng difference na ginawa ni Papa Dong nung nabombahan. Nung nabombahan yung gulo, ang laki ng difference. Kaya pala kahit ang padyaw kanina, parang walang lakas. Habol tayo ng konti. Kaya. Eagle of the North. Ito na. First checkpoint brother. First checkpoint. Ayan, kaya ako. Shit, parang wala po yung gano'n ko. Private card. Teka po. Lera. Padong! Unang checkpoint sa Eagle of the North. Alam kong apektado na agad ako. Ang bilis kong magpanik. Hindi ko mahanap ang brevet card ko. Lahat ng gamit ko sa bag, tinapon ko na sa semento. Mahanap ko lang para matatakan. Habang natataranta ako, may narinig ako. Pre, bilisan mo. Picturean mo nga ako. Ang mga animal, bising-bising magpa-picture. Isa siya. Popular. Ingat. Wala pa akong tulog eh. Nag-video okay yung harap ng hotel ko eh. Ah, talaga po? Oo, buwibirit sila, walang iya sila. Nagmakaawa nga ako, hindi sila naawa sa akin. Yun na nga lang yung huling gabi na may tulog. Oo nga, totoo. Wala eh. Sabi lang sa akin, sir, hanggang 12 ang noisy dito. Agoy. Nung nagising ako sa ingay ng nagbe-video ko eh, kinabahan agad ako. Alam kong napaka-importante ng tulog. Lalo na sa pinaka-importanteng ride ng buhay natin. Pagbaba ko ng hotel para magreklamo, walang tao sa front desk. Wala ring gwardya. Kaya nagdesisyon akong kausapin kung sino man ang pwedeng kausapin sa kabilang hotel. Pagdating ko sa kabilang hotel, may isang mudrang lumabas. Sabi ko, "Sir, parang awa nyo na, baka pwedeng hinaan ng konti. Meron kasi akong cycling event na sobrang aga ang gising." Tumingin siya sa akin at sabi, "Hanggang 12 ang noisy dito sa La Union. Lahat ng katabing hotel hanggang 12 pwedeng mag-ingay." Nung marinig ko yun, gumuho ang lahat ng pangarap ko. Kailangan gumising na alas
Wala, lumipat nga ako ng motel eh. Yung mga tagti 300 pesos na motel. Opo. Nilipat ako ng kapatid ko, may sasakyan kami. Ah, may sag naman po kayo. Oo, nagpasundo ako sa kanya. Lang yan. Ano si Papa Dong? Daddy, wag mo ako iiwan, nalulungkot ako eh. Ha? Nailulungkot ako kanina ka pa eh. Sumama ka sa akin. Halika rito. Oh yeah. Ginaganaan na ako. Woo! Salamat Lord. May liwanag na. Totoo lang. Nandiyan si Papa Dong. Nakakahawain na kasi. Parang naaangkihan ako ng lakas si Papa Dong. Hindi ko maipaliwanag. Swerte ko meron akong pizza na Up Encanto. Bro. Jake. Doon po ba yun? Oo. Ano yung pangalan niya, sir? Ingat, ingat, sir. Kala ko kanina, takot na nangingina ako. Hindi pala, sobrang lambot ng gulong ko. Oo, sobrang lambot, pagpisil ko eh. Alam mo, nasa isip ko, tangin na pangit talaga, hindi ako nakatulog, bakit ganito yung padjak? Kahit sa batang makuna. Oo, sabi ko, bakit ganito? Ang bilis nyo ba? Tapos nakita ko yung baby ko. Nakita ko siya. Para akong naanggian ng lakas. Nawakan nyo lang. Nakita rin kita na buhayan ako. Hindi ako Ito. Parang pool ba to? Pagka ano? Ay, Kunin ko na to ah. Bahit mo. Kahit Doon yung maghahapon. suot pa rin. Baka doon, hindi ka naglalagay niya, no? Paglalagay niyan. Padya, kuha kaya dito ah. Ay, nandito pa na. Pinag-weldingan. 80 pa lang, nagpapahit na. Okay lang yan. Pinag-weldingan. 80 pa lang, nagpapahit na. Hindi, okay lang yan. Agapan mo na. Huwag mong bilisan. Sana po, masyado mainit, Lord. Ito na. Babadya na yung mga ahon. Around kilometer 120, if I'm not mistaken. Start na ng mga ahon dito. So 94 kilometers na. Malapit-lapit na yung mga ahon. Actually, yung mga ano na eh, dahan-dahang ahon na rito. 4-5% na eh. Kanina wala yan. Nagsisimula na. Sila Joel, babanat na rin yan dito. Malalakas sa ahon talaga yan. Gagaan. Siyempre, si Papa Dong nauna. Lord, gabayan nyo kami. Gabayan nyo kami, Lord. Hindi namin kaya lang na kami to. Kailangan namin ng tulong. Locosur. Locosur na. Thank you, Lord.
natin dito. Master, kasya ba yun doon? Ate. Wala na kami ba? Tuloy mo doon. Ay, ito Maria. Gatorade mo to, di ba? Ito, Gatorade. Thank you. Ito pa yung mga Magkano po yan? Bago itong Legos mo? Ano ba 3 piso kanya nakalabas? Bading nga, bading. Wala ibang kulay. Kasi nakapansin. Hindi ko na pinalitan. Yung ano? Ang ganda nga eh, yung pink. Oo. Ganda. Hot pink. Ay, ito pa. Ito, ano? Porte na ng mga kasama ko to eh. Ahon, kaya relax lang sila sa patag. Dito talaga eh, it's time to shine. Master, mauna na ako. Sigurado maabutan nyo naman ako. Ang bigat ah. Unahin kong inumin to para gumaan. Oo, lagyan ko ng May yelo yan. Bawas-bawasan mo yung pan. Tol, mabigat yan sa ako. Kaya nga eh. Sisingilin yung pwede mo dyan. Kaya nga. Inumin ko. Ingat lang ko lang. Ingat. Tago na lang kami. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Pero diretso lang naman yan. Oo, diretso lang yan. Wala na yan. Wala ka nang ibang pupuntahan dyan. Hindi ka maliligaw dyan. Walang takas. Tonight, we dine in hell. Ingat. So tingin ko susulpot na yan sila Papadong any minute. Yung mga Spartan hahabol yun sa akin, bibilis nun. So ito, minimaintain ko lang yung at least zone 2, zone 3 dito kasi matagal to eh. So mahirap maubos kasi multiple day ride. Matatapos pa to ng Wednesday. Anak, sana kong si Lucas, huwag mo kakalimutan mukha ni tatay mo ha. Pagkatukos sa pinto sa Thursday, pagbuksan mo ako ha, baka sabihin mo ibang tao. Love you anak. I love you. Siyempre sa nanay din, di ba? Wala namang nakakarinig sa akin. Sigaw tayo. Chita! Ganda lalaki! Hindi ka ganda lalaki! Pangit! Ano? Pumunta ka na. Cervantes. Cervantes. Boss, pahila! Ano sila Joel? Ang hayop na yun, tatlong yun. Kwentuhan lang. Akala mo nasa table lang. Akala mo nasa lamesa lang nagkakape. Magkwentuhan. Eto na lang ba yung ahon dito? Ha? Ito na. Eto na lang ba? Ha?
Ito na yung mga matatarek. Oo, ito na lang. Hayop kayo. Iba na boses ko, gago. Tayuan mo, pakitang gilas ka. Angas ka, Nal. Pinaka-importante sa tulog. Nadali nga ako, gabi. Ay na. Dapat kasi yung gabay, sinisigurado nyo. Hindi, ako nga yung nag-book nun eh. Eh, mali. Kita nyo, gaano kataas yan. Ay, may mga puno doon. Tapos pag, grabe. Hindi doon kami pupunta eh. Ayos. 154. Nasa 14% to. Hindi natatapos. Ay, Ben. Paano tumitirik eh? Pare. Pakilagay na, Pastor. Sino ba supplier natin yan? May aking ba? Akin na, sisingutin ko lahat. Ay na. Baka sinisingot naman to, hindi niya alam sa tubig. Halo natin para mas epektibo. Teka. Ito, buksan mo na lang dyan. Ito. Buksan yan. 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 Pagkatapos ng wanti, hanapin natin yung mga baklanay sa bunutan natin. Tangina, lires baka natin yun. Lalo na yung mudra. Walang iya siya. Ninakawan niya ako ng lakas kagabi. Simple pag ako ng lakas eh, no? Simple lang. Walang nangyaring hawakan eh. Inubos niya. Nakakilometer na lang yung ano. Ha? Ha? Nakakilometer na lang yung 65. 5. 5. Yan ba yung mga checkpoint? Ha? Checkpoint. Hindi, tubig lang yan. Yung squid seal nasa 170. Okay nga. Tapo mo na yung mga tubig. Pakita tayo yung phone ko. Ano ba yun? Ano? Saan yung to? Yan yung kaliwa sa baba. To? Bilog? Yan. Bilog? Oo. Sarap ha. Thank you ha. Pinatulog niyo ako dyan ha. Nga master. Bawi. Lord. Paramdam mo naman mahal mo ako. Nasaan na yung dulo nito, Lord? Pagkasabi ko ng mga katagang, Lord, iparamdam mo naman sa akin na mahal mo ako. Sobrang ganda lang. Walang niyayan. Tila ba instant ang sagot niya. Napakaganda ng daan papuntang Besang Pass. May pranks dito sa gitna ng kabuntukan. Woo! Thank you sa pagpaparamdam ng love mo sa akin, Lord. Pagdating namin sa isang water station, Thank you, Lord. Thank you. Sir, hingin kami tubig. Salamat. ramdam ko na ang kalaspagan ko. Nang bigla akong makita ng kakilala. Sabi niya, "Kamusta?" Sabi ko, "Laspag na." Sabi niya, "Kaya mo yan. Tara, picturean kita." Wala na talaga akong lakas. Pero nung nakita ko yung picture ko, sabi ko, ang ganda. Yung besang
Hindi lang siya basta daan, para siyang gitna ng langit at lupa. Sa totoo lang, mas malapit sa langit. Sino nga ba ako para sumuko agad? Pagkatapos ng ilang kilometro, dumating din kami sa monumento. Kailangan ko matulog. Doon sa ano? Kailangan ko matulog. Makain ka muna. Eto si Papa Ezzy, ang kuya namin ni Joel at Papa Doc. Ang tagapagtanggol namin mula pa noong 90s. Kapag may bully sa eskwelahan, siya ang una naming takbuhan. Wala pang ways, kabisado na niya ang buong Pilipinas. Palibhasa, mahilig siyang maglayas mula pa pagkabata. Kaya naman nung sinabi niyang gusto niyang magmaneho ng vehicle support namin, pumayag kami. Ang hindi namin alam, may mangyayaring kahit sa panaginip, hindi namin inaasahan. 1-3 ka? 1-3. Ingat sir, ingat. Thank you. Guys, medyo ano. Ha? Ingat tayo pababa. Diretso na sa sasakyan to. Wala naman no. Parahin mo na ako dun. Para lusok. Mabait na naman mga tao eh. Ingat. Mga pre, Kaya mo yan, kaya mo yan. wala naman tayo hindi tinatapos. Tama! Hayop yung mga ahon. Pa-Cervantes. Sabi ko sa'yo, hindi na lang to bike ride. Ako, na-realize ko na tol. Laban na to para mabuhay ka. Sa totoo lang, Para makauwi ka ng buhay sa mga... natulog ako doon. Kayakap ko poste. Imbis na asawa ko, sana ngayon kayakap ko. Naka-aircon kami. Nanonood ng Netflix. Kanina, hinayaan ko na lang yung mga langaw. Puta. Ayokong gumalaw kasi Hindi mo na inaano? hindi ko na pinalag, tol. Hayop. Para akong yung bangkay na nilalangaw doon. Para lang makatulog ako. Na. Puta talaga. Kailan ka na. Gag, hindi na lang to ride talaga. Parang ano to yung 1980s yung Running Man. Yung si Arnold. Oo, pinapatay sila sa TV. Pinapatay sila. Ganon na to, tol. Tapos siyempre buti na lang malalakas kasama ko, tangina. Sa totoo lang, pinagpala ako. Kilometer 191. Yung lapse time namin is 14 hours. So baka 19 o 20 hours kami. Importante umabot.
nagsisimula na ngang sumakit ang kanang tuhod ko. Hindi ko ito inaasahan. Diyos ko, Lord. Eto kaming apat. Hindi ko alam, ito na pala ang huling makikita ko na buo kami. Well, pakilabas yung Advil. Tol, meron na mas madaling daan ha. Nag-cut na si Miss Carmela. Nag-GN sa Saan daw? 12 kilometers from here, kaliwa daw imbis na dumiretso. Ah, Para mas papadali. okay, okay. Eh, bakit hindi na lang magpadala ng sasakyan? Baka yung ahon, pre. Ikli lang, ito lang. Yeah, ito original. Dito lang tayo pupunta. Tapos ganun pa din naman. Bayan, pre. Ito lang. Bayan. Abatan. Mga bayan. Ilang kilometers ang Baka diferensya? di ko lang makikita dito. Advil ba to? Oo. Sa katawan? Yan na yun, yan na yun. Pwede na to. Pwede rin ba yan? Oo. Gusto mo? Ganun ba? Malaking diferensya yun, yung ganoon sa mapa. Oo, malaki yun, pre. Siguro mga 10 din yun. Oo. Ilang kilometro na lang? 40. Hindi yun 10, ikli lang yun. Tingnan mo pa kung saan pa tayo. I-anuhin mo. Hindi, mamaya. Yan lang, oh. Liit lang yan, oh. 12 kilometers. Basta 12 kilometers daw, kakaliwa tayo. Okay. Ito, sa may Abatan Junction. Sige. Kung sino mauna, hintayin na lang dun. Ito na pala ang huling natitirang oras namin para magbiruan sa ride na ito. Kumatay na lang ako sa uhaw, no? Bandang alas 9 ng gabi, pagkatapos ng 15 oras na pagpadyak, inabot din namin ang paanan ng Sagada Hotel. Noon, akala ko madali lang ang natitirang huling 10 kilometro. Doon na naman kami sinampal ng katotohanan. Talaga tayo sa tawang ka din naman, pre. At kung huli kong punta ng Sagada, wala namang ganito. Road bike, pinadaan mo sa rough road. Ang haba pala. Walang patawad ang unang araw ng LU-13. Karamihan ng mga nakasabay ko naglalakad na. Ako, sobrang sakit na ng kanang tuhod ko. Samantalang si Ronald, nilalamig at parang nilalagnat na. So, yun yung nangyari. Hindi ko na masyadong na-record yung nangyari sa amin kahapon. Pero, sobrang lupit ng mga ahon papunta dun sa Sagada Hotel. Actually, yung sobrang dilim. Tapos naglalakad lang ako. Grabe. Ganito kadilim din. Actually, 5 AM na. Natulog kami sa may Sagada. Ako sa Sagada Hotel. Salamat sa Diyos, nakabawi ako ng tulog. At least 4 hours ang naitulog ko. Tapos wala akong kasama dun sa room. Kasi ang agang nagsidating yung mga kasama ko, lalakas. Yung mga kasama ko sa room, aga nila 7 pa lang nandun na. Whereas kami, dumating kami 11. Pumasok ko naman sa cut-off. Awa ng Diyos. Tapos yun nga, nagsisimula na sumakit yung kanan ko.
na yung LCL, yung sa knee. So hopefully hindi naman grumabe, sana. So si Ronald pala kagabi nilagnat, parang inatake ng STI. So ngayon nag-decide siya na hindi na sumama, hindi na tumuloy. Mahirap na kasi nilalagnat siya, pero natapos niya pa rin tong lintik na sagada. So pagaling ka, Pare Ronald. Nandun siya kasama ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko, yung kuya ko, nag volunteer magsag. So yun. Ang tanging wish ni Ronald, ihatid siya sa bus station para magpagaling ng kanyang UTI. Wish ko lang Tatlo laban sa isa. Yung gagalaw. Yung gagalaw. Tas pag na ako, grabe! Ang ganda! So, ito na yung ahon papuntang Besang Pass Monument ulit. Sa 15 kilometers din to. Ito yung last na mahirap na ahon sa buong 1-3 ride. So sabi ko nga nung pinaplano ko to sabi ko parang malampasan ko lang to hanggang 317. Kasi ito nga ang last Besang Pass climb. Sabi ko malaki chance na matatapos namin. So bigay ko na lahat sa ride dito sa ahon na to. Habang inaahon to kagabi, parang nawawala akong pag-asa. Ang dilim, tapos ahon ka ng ahon. Ngayon naman lusong. Salamat Lord. Mga Spartan, sigurado maabutan nyo naman ako. Ito na. Sigo, hayop. Laban. Laban. Napapadala dito, Jean. Nagkita rin kami ng kaibigan ko. Konti na lang, pare. Last 4 kilometers. Ibang klase talaga ang Besang. Last 4 kilometers. You explain until masubukan mo mag-ride dito. Ibang klase. Last 4. Last 4. Tagumpay. Ngayon natapos din. Lusong. Punta na dun sa Besang Pass Monument. Tapos picture ng brevet card tsaka timestamp para yun ipapakita sa kanila. Next stop, vegan tsaka pagudpud. Ganon lang. Kala mo mamaw na mamaw. Next stop, pagudpud. And next stop, vegan and pagudpud. Ito na sila. Okay, papi. Unahin mo muna. Ingat, lusong. Okay. Pasok.
Ingat! Wala nga. Grabe. Kung grabe ang mga ahon dito sa Cervantes, sa Kasuyo. Grabe din yung lusong. 20 kilometers. Kanina pa kami lumusong, sakit na ng kamay ko. Pero okay lang sa isa sa ahon. Ito na ulit kami sa may kanto ng Tagadin. Kakanan kami dyan sa may Manila Road. Papunta na sa next checkpoint sa may Vegan. So, naghahanap kami ng waiting shed. Magpa 5 o'clock. Tapos 60 kilometers pala. 60 kilometers pa kami from yung sa Vegan, yung checkpoint. Tapos may deficit na kami na pag umabot kami, para mga 4 hours yung deficit namin sa cut-off. So, medyo nakakalungkot pero tutuloy lang namin to. So, kanina nagkwentuhan kami. Sila Joel daw pala minsan hindi na rin nakakaligo kasi nagmamadali sila kasi diba hindi nga sila nakaregister, so wala silang provisions for yung accommodation, so maghahanap pa sila right there and then kung saan ako naka check in, kung saan yung checkpoint. So minsan daw hindi na sila naliligo kasi sobrang pagmamadali siya, kasi syempre laspag ka na, minsan gusto mo na matulog. So malaban lang kami. Actually ngayon wala nakita na meron palang version si Papa Dong na pula yung mata, parang si Akuma, kasi red talaga. Ay nako, natapos din to. Bacan Bridge. Ano itong structure na to? Class 25 before yung hotel namin. Nuna na sila Joel. Lang yan, lalakas ng bibilis. Iiwan na ako. I'm sure hinihintay nila ako doon. Konti na lang. 25. Hindi ko na alam paano ako nakukuha pumadyak, pero parang nag-automatic na lang yung paa. So pagdating namin doon, to give us a fighting chance, kailangan max 2 hours lang yung magagamit namin para magpalit ng damit, matulog, tapos banat ulit. Kailangan kasi namin matapos yung yung second day na 380. Actually hindi pa kami tapos, may 180 pa kami kailangan tapusin. Meron kaming around 7 AM bukas. Okay, tapos kung matapos namin yun, pwede kami matulog ng 3 oras bukas. Lord help us. Ayop yung headwind. 10 kilometro na lang eh. Ginawa pang extra challenge. Every night may extra challenge. Ayop talaga. Kahapon yung ahon sa Sagada. Ano ito? Wait. Delikado. Delikado yung hangin. Sobrang lakas.
Mga bandang 8:30 PM, Saan ba? nakarating din kami sa vegan. Dito? Pagdating doon, magsasarado na naman ang checkpoint area. Pasang-awa na naman kami. Maswala na ako. Pasarado na Pero ba? sige, may water. Sabi sa akin ng babae doon, just keep on moving. The worst part is over. Nung marinig ko yun, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. By this time, mga 5 oras na kaming delayed sa cut-off time. Siyempre, nagsimula na rin kaming magtalo nila Joel. Kung matutulog muna sa vegan o tutuloy na sa susunod na checkpoint sa Paway. Sabi ko, hindi ko na afford ang matulog dito. Kailangan ko nang pumadyak. Doon na lang ako maghahanap ng matutulugan. Pumayag naman silang mauna na ako. Si Kuya Edsel naman, naghanap ng matutulugan nila Joel at Papa Dong. Tapos ako, umalis na ng vegan. Hindi ko akalaing yun na pala ang huling pagkikita namin. Ano sir, saan ka? Dito rin sa Bantay. Mga ano rin sila sir daw, mga siklista. MTB no? MTV, Ali. Buti nagkaano kami ni sir. Tinuruan niya ako paano pumunta sa Paway. Paway Church. Thank you sir. Kaliwa no? Thank you. Ganyan din ako, dyan din ang bahay namin. Salamat. So, diretso na ako sa Paway. Kasi sabi ko kay Joel, kung mag-iintay ako doon sa may vegan, tapos matutulog pa, ligo pa, parang hindi ko yata afford. Hindi ako aabot sa cut-off doon. Hiwalay na kami sa Papa Dong, nag-aantay naman ng Kuya Edsel, naghahanap ng tutuluyan nila. Sa Papa Dong, iniintay yung sasakyan. Kasi ito transient to. Shady yung transient. So wala, kung gusto kong tapos tong 1-3, kailangan kong gawin mag-isa muna kasi ako lang naman talaga yung naka-register. So around 175 pa kailangan kong bunuin. Nakakausap ko lang kay Joel sa telepono. Medyo malungkot na balita kasi si Kuya na high blood. So ngayon dinala nila Papa Dong sa, buti malapit yung hospital. Ay nako. So ngayon hindi natutuloy din yun sila Papa Dong. Kailangan na lang umuwi. Kailangan na lang magpapahinga lang yun, tapos uuwi na rin yun ng Antipolo. Ako, wala pa rin ako mahanap na higaan, pero mabuti na andun siya sa hospital na minomonitor ng mga doctors. Ay nako, dito kailangan ko rin mag-church. Bait na itong mga
crew ng Jollibee. Natin pa ako. Nakahanap ako ng sandaling tutuluyan. Siguro mga 1 hour and a half. Charge ako ng mga ng phone tsaka ilaw. Sana maging okay kapatid ko. Salamat pala doon sa mga crew ng Jollibee. Tinulungan niyo ako makahanap ng pagstayan for tonight. Well, for the next 1 to 2 hours. So, 1:30. Alis na ulit ako. Hindi ako makatulog eh. Isip din ako ng isip ng mga kung ano-ano. Kung ano nangyari sa kapatid ko. So, pinatulog daw eh. Nagpapahinga. So, 1:30 ng umaga. Solong-solo. Ganda ng art na to. Isa sa mga pinakamagandang art na nakita ko rito. Oh, Ilocos Norte pala. Ha! Ilocos Norte na ako. Thank you Lord. Wala na akong ilaw. Ginamit ko na lang itong tail light para sa harap, para kahit pa paano meron. Nakatakot eh. Ganito kadilim. Ayun. Ganito kadilim dito. Mas mag-isa ka. So update dun sa kuya ko. Nag-message siya sa akin. Nagsosorry pa siya na tumaas yung dugo niya o na high blood siya. Sabi ko okay lang. Siya mag-alala sa akin. Dito sa Paway na yata nangyari ang pinaka nakakatakot na experience ko sa pagbibisikleta. Hating gabi habang umaahon, inatake ako ng mga hallucinations. Meron akong nakikitang white lady sa nakapark na tricycle. Dalawang higanteng mga nakamaskara. Mga tikbalang na itim ang mukha. Habang umaahon, yun ang nasa isip ko. No choice kung hindi maging matapang. Kaya naiihina ako. Siyempre pag umihi ako, nakatingin ako sa dilim. Siyempre ayoko yun. Kaya paano ba to? Okay, nalakasan natin loob natin. Iihi tayo. Puro madilim kasi yung nandun eh. May hirap na kung may makita tayo dyan, di ba? Ang mga takot na naramdaman ko, nakalimutan ko rin lahat. Kahit anong engkanto pa yan, lahat yan walang laban sa kalaspagan na inabot ko. Pahinga muna ako. Nakatulog din ako. Konti lang. Pagsikat ng araw, inabot ko rin ang pagod ko. Para na akong baliw sa parteng ito. Minsan tatawa. Pililya na! Pililya na! Umikot na ako! Ayun! Ayun! Minsan kakanta. Kasama tarang telesine ating atid sa bahay ko. Talagang kailangan Dulong Beach Resort. Walang mas malapit. Ay, sumagat sa gabi sa at nut lumilipas. Pero
ito lang ang ruta na nagpaiyak sa akin. Oo, hindi ako mahihiyang sabihin na umiyak ako dito. Sa puntong ito, ready na akong sumuko. Puta! Lord! Basta ako! Lord! Bigyan mo pa ako ng lakas. Ay, 2 araw lang. 2 araw lang. 2 araw lang, Lord. Actually, hindi pa rin ako makaabot sa checkpoint. Ang hirap pala nito, may mga ahon din. Parang 40 kilometers. Hayop yan, ang tagal. Ibang klase talaga tong LU13. Subukin ka nito. 2 kilometers bago mag-checkpoint sa Panzian Beach Resort. Tumigil ako para sa isang picture. Sabi ko, kahit hindi ako makatapos, at least may isa man lang akong picture sa lugar na ito. Pagdating ko sa Panzian Resort, Yaban lang. kumain muna ako, palit ng damit, at umidlip ng 2 oras. Pagising ko, ready na akong sumuko at magsabi sa mga organizers na hanggang dito na lang ako. Pero bago yon, pumunta muna ako kung saan nakapark ang bike ko. At dun nga nakita ko si Miss Carmela. Si Miss Carmela ang Galadriel ng Audax. Sabi niya, Sir Gene, kaya mo pa ito. Marami pang oras. Isa ka sa mga kinausap ko kasi posible pa na makatapos ka. Marami na rin kaming inadvisean na wag nang tumuloy. Pero ikaw, kaya pa. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit ang wasak kong katawan biglang nagkalakas. Mga hitang singbigat ng hollow blocks biglang gumaan. Sabi ko kay Miss Carmela, sige po, itutuloy ko ang laban. Sabi ng utu-utong si Tito Gene. Joke lang. Buhay na naman. Ay nako, buhay na naman. Parang baliw kanina umiiyak. Thank you Lord. Nilampasan ko na naman yung isang ahon doon. Kasi ito, karaniwan puro flats daw. Ronald, salamat. Si Ronald kahit na hindi niya tinapos, active pa rin dun sa group chat namin. Tapos pinapacheck ko sa kanya elevation, kamusta yung mga araw. Salamat Nald. Okay, vlogger. Ganda ng lugar oh. Mahaba yung gabi. Kaya bumili na ako niyan, tinip ko. Lalaban tayo sa dilim. Magabi na naman.
sila Papa Dong, si Joel, si Ronald. Pero ganun talaga. Next time. Hindi na sinuwerte. Next time tayo. At first I was afraid, I was petrified, thinking of you by my side. And now I'm so many nights thinking of and I grew strong because of my tortang talong. Parang parang naglalaro ng Slenderman, hayop yan buong gabi. Tito Joel, nasan ka? Walang yaka mo. Papa Dong, Ronald, dapat tatlo tayo eh. Ano? Putay na. Kilometer 722. Tangina, parang parang Resident Evil yung mga dinaanan kong lugar. Puta, walang isang buong taon yata walang ilaw. Tangina yan. Hayop. Tangina. Nasaan si Papa Dong? Ang kailangan mo. Nasaan si Joel? Ha? Si Ronald? Nasaan? Ha? Saan? Sumama. Tangina. Nakakatawa no. Mahal ko naman yung kapatid ko, pero bakit siya ang hinay blood? Siya yung nagmamaneho. Kami yung nagbabike ng ilang araw, walang tigil. Bakit siya yung hinay blood? Tanong ko lang. Ito buhay ko sa gabi. Ipinakikilala ang mga mababagsik na aso ng Cagayan. Inaamin ko, hindi ko ito napaghandaan. Iba ang mga aso dito. Hindi lang kahol. Hahabulin ka nila hanggang maubos ka. Buong gabi kami naghahabulan. Trip na trip nila ang ingay ng hubs ko at ang malabir house kong ilaw. Dito ako nagkamali. Sa malapodjakar kong sprints, ang laspag kong katawan lalong nawasak. Ang sakit sa kanan kong tuhod lalong sumakit. Ang hirap nilang makita sa gabi. Bigla na lang mararamdaman mo may sumusubok kumagat sa hulihan mong gulong. Come on! Salamat, boss. Ito mga manong. Cagayan na pala ako. Sa Cagayan na pala ako. Miss Carmela, dinala mo ako sa Cagayan? Di ko alam. So, yes. Sobrang sakit na nung left knee. So, remember yung nasa kilometer 120 pa lang yata eh. 120 on the way to no, not 120. Basta, so nung papunta sa Sagada, nagsimula na sumakit tong right LCL ko. So, lumala. Tapos nawala siya eh. Tapos tinitis ko. Tapos ngayon, nung tinry kong umabol dun sa remaining participants dito na sa may Santa Ana, dito sa may Apari Road, kilometer 808, bumalik. Sobrang sakit na. So I guess decision ako na ayaw ko man, sakit man, so sanang gawin
for a lot of people, pero wala eh. Hanggang doon na lang. Wala tayong magagawa. Eto, nakapagligtas sa akin. 800 kilometers. Buti naisakay ako ni Sir Ramon. Ay. Isisend ko sa asawa ko yan. Ayan. Marami na ako na-encounter dito mga naliligaw din. Mga naliligaw. Parang mga ano lang. Buti nagkataon, Tagalog na lapitan mo. Oo nga eh. Ayan oh. Ay no. Kahit dito, marami rin ang kilala dito. Amuitan, hanggang doon sa ili yan, marami yan. Kung sino pa nga yung dayo, maraming kilala eh. Oo nga. Kaya kanina akala ko, konting lugar na lang yan, impyerno na pupuntahan mo doon. Humabot pala ako ng Cagayan. Cagayan na pala to, pre. Pagkagayan na. Cagayan na. Akala, hindi, iba pa yung Apari. Iba pa yun, dito yun. Dun, mas malayo pa to. Mas malayo to. Ito ang pinakamalayong Luzon, Cagayan. Ayop yan. Ang pinakadulong-dulo, San Vicente. Ayop. Ngayon kung kaya pa ng paa mo, langawin mo yung Camiguin. Wala na eh. Buti nga, nailigtas mo pa ako kanina. Sobrang sakit na eh. Yun ang Nung pinakahuling ako eh. lugar natin dito, Camiguin. Kamigin. Yun ang huli. Maganda rin dun eh, no? Kaya lang, bangka gamitin mo doon. Bangka. Oo. Kukuha pa yung speedboat para madala mo to. Tingali ka lalo doon. Malamang pag hiningan ka ron, si Jezabel hanapin mo. Kanina umaga, akala mo lasing ako. Oo, dahil kita gewang-gewang yung bike mo. Tapos, sabi mo, saan tayo? Sabi ko sa Red Doors. Sabi ko yung hotel, Red Doors. Kakala ko, bibi ka Red Horse. Kaya isip-isip ko lang yung bikers to ha. Nagbabag na, magre-Red Horse pa. Puta. Agad, wala pang araw. Iinom ka agad eh. Hindi mo, Kumbaga, laspag na ako noon. Hindi, tama naman yung commercial eh. Pag merong nga naman doon, wala kang tama. Sobrang laspag na ako, sakit na nung ano. Ang layo mo naman ng binake mo. Oo. Sus Maria Joseph. Ayop yan. 800 kilometers. Oo. Malamang may rayo mga na doon. Dito sa Amunitan, Cagayan ako tumigil after 810 kilometers. Dito ko nakilala ang mga taong tumulong sa akin. Pinatira nila ako sa bahay nila. Pinahiram ng damit at pinakain. Sa isang araw na nilagi ko sa lugar na ito, ang dami kong na-realize. Sobrang dami kong natutunan. Hindi ko man natapos ang Audax 1,300 kilometers. Naramdaman ko pa rin kung ano ang pakiramdam ng isang Super Saiyan. Naramdaman ko paano sagarin ang lakas ko. Ang pakiramdam ng ibuhos ang lahat-lahat. Siguro ito ang ibig sabihin ng buhay natin. Ang lumaban hanggang dulo. Hindi pa ito ang huli. Babalikan pa namin ito. Sabi nga ni FPJ, hindi pa tapos ang laban.